Hello mga ka-workshop, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Andito ang inyong lingkod, si Jello. Magbibigay na naman tayo ng idea at tips about sa pagwawiring ng ating mga motor. So, ang gagawin natin ngayon ka-workshop, yung problema ng ating customer na laging lobat ang kanyang motor. Lalo na yung ganitong old model na Honda Beat. So, nawala na yung kanyang push start. So, hirap na rin siya i-kick dahil medyo luma nga, hindi niya na mapagawa. At inayos na lang natin yung kanyang charging system ng kanyang motor para hindi siya malobat at laging okay yung kanyang push start. So, panoodin nyo yung buong video ka-workshop para makita nyo kung paano natin ginawa at sinolusyonan ang problema ng atin isang ka-workshop na rider sa kanyang motor. So, bisitahin nyo rin yung aking shop located at Barangay Poblacion 5, GMA Cavite in front of Iglesia ni Cristo mga ka-workshop. At wag mo nga palang kalilimutan na mag-like at share mo na rin yung mga video natin at hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ng ating upload. So yung mga ka-workshop, God bless and ride safe sa atin lahat. So ayan mga ka-workshop, tinanggal na natin yung kanyang cover ng pan at saka yung pan niya. Ito na lang magneto yung tatanggalin natin. So gagamit tayo dito ng magneto puller. So ito kailangan natin kasi kung wala tayong puller, hindi natin basta-basta matatanggal tong magneto na to. So kakalasin natin yan para makita natin yung nasa loob niya kasi nandun yung ating i-convert, yung kanyang stator coil, no? Yung i-convert natin para maging full wave yung kanyang stator coil. So, tanggalin muna natin ito mga ka-workshop. Pagkatapos natin tanggalin yung kanyang magneto mga ka-workshop, ayan, pagbunot natin, makikita nyo na sa loob yung kanyang stator coil. So, yan yung i-convert natin para maging full wave siya at yung dalawang wire na galing sa kanya maging parehas ng charging, no? So, ayan, lilinisan na rin natin yan kasi medyo maalikabok na kung makikita nyo. Maalikabok lang siya pero hindi siya sira mga ka-workshop kasi kung sira yan, makikita nyo, itim siya na sunog, no? Kaya okay pa rin siya. No, yun nga pala, kung para malalaman nyo rin na sira na yung inyong stator coil kapag nakita nyo siyang sunog, no? Kasi may black na siya. Kita nyo yung tanso niya, kulay itim na parang sinunog. So, yun. Makikita nyo yan kapag nilinis nyo siya. So, linisin lang natin mabuti. Total, binuksan na natin para maging maganda yung bato ng kuryente para sa atin motor. So, ayan yung kanyang stator. So, ipapakita natin sa inyo yung wire. Ito yung kulay dilaw na wire. Ayan yung kanyang lighting coil. So, may karuktong siya na coil. Ayan yung dalawang magkaruktong tsaka yung yellow. Tapos ito naman yung kanyang ground. So yan yung pagduduktong natin. Yung ground, tsaka yung kulay yellow na wire. Tatanggalin natin siya dyan. Yung kulay yellow na wire, tatanggalin natin. Didikit natin doon sa ground. Tapos ito yung kanyang charging na white wire. So hindi natin gagalawin yan. Ito lang. Yan. Itong wire, yung coil na yon at tsaka yung yellow wire. So ayan mga ka-workshop, tinanggal na natin. Pinagdikit natin yung ground dito, kinat natin, tapos ididikit natin sa yellow wire, tinanggal natin na connect dito. So, pinagsama pa rin natin siya. Pag tinanggal natin yung dalawang yan, yung dalawang coil na yan, na middle coil, pagsasamahin pa rin natin siya bago idikit sa yellow wire. So, wag kayo malilito mga ka-workshop ha. Tatanggalin nyo mula sa stator nyo yung ground, tapos tatanggalin nyo rin yung nakakabit sa yellow wire na dalawang wire na coil at pagsasamahin nyo sila pero hindi na nakadikit sa yellow wire. So ang pagsasamahin nyo na yung ground na pinutol nyo at saka yun yellow wire. So yung ka-workshop, pagtapos nun, ayos na, na-convert na natin sa charging full wave yung atin stator coil. So ibalik na natin yung kanyang magneto. Kung paano nyo tinanggal kanina, ganun nyo rin siya ibabalik. So, higipitan nyo lang mabuti. At saka, tingnan nyo yung marking niya. May marking kasi yan. Meron siyang tinatawag na Yung tinatawag na guide na may guide yan, kaya kailangan tama siya sa guide ng
housing, tsaka yung inyong magneto para malagay nyo ng ayos. So okay na yan, kakabit na rin natin yung pan tsaka yung cover nya. Sunod naman tayo sa pag-convert sa wiring. So ayan, sa part na to, hahanapin nyo yung kulay black na yan na hose na nakarikit sa ating stator coil, tapos susundan nyo lang siya. Ito yung kanyang karuktong, etong socket na to yung kulay white. So dyan nakaruktong yung kulay yellow tsaka kulay white na wire. So itetest natin siya kung tama yung pagka full wave natin ng stator. Kailangan pag pinaandar natin yung motor, wala siyang ilaw pag dinikit natin sa body ground yung ating test light. Iilaw lang siya kapag yung yellow at saka yung white wire ang pinag-connect natin sa atin test light. Pero pag yung yellow nilagay mo tapos nilagay mo sa body ground, kailangan hindi ilaw. So ganyan, kailangan white at yellow magkaruktong, iilaw yung ating test light. Ibig sabihin nun, good yung pagkaka full wave ng ating stator coil, mga ka-workshop. So yun ang isang malalaman nyo kung tama ang inyong pag-convert sa inyong stator coil. So wiringan na natin siya. So kinat natin yung kanyang yellow at white wire. Kung makikita nyo, nakakat siya. So irerekta na natin dyan yung ating wire na i-connect para papunta sa ating bagong rectifier regulator. So kahit anong magkabaligtad dyan, yellow or white, ilalagay natin sa rectifier regulator na kulay ng wire ay kulay pink at saka kulay white, or kulay yellow tsaka kulay white. Kasi may mga stator coil, may mga regulator na ang kulay ng charging niya ay kulay pink, kulay white. Meron naman kulay yellow tsaka kulay white. So pero parehas lang yung ka-workshop, kaya huwag kayong magkakamali. So para mas maganda ang inyong pagkakakonect, mga ka-workshop, hindi siya maglulus ng contact, mas maganda kung isosolder nyo yung inyong joint, no? Para hindi init yung wire nyo kapag naglulus contact. Kasi yun ang kadahilanan kaya nasusunog yung ibang motor kapag nag-convert ng ganito, umiinit yung wire, magkoko siya ng fire. Kaya ang mahirap pa naman yan, pag yan uminit at nagsimula mag-apoy, walang fuse na puputok dyan, mga ka-workshop, kasi galing yan mula sa stator coil. So kaya kailangan maganda pagkakakonect nyo dyan. So yun, tips lang yun, mga ka-workshop, tandaan nyo yan. So yan, nilagyan natin ng wire yung kanyang yellow at white wire. Ilalagay natin yan sa kulay yellow at white wire na bagong rectifier regulator. So pagkatapos niyang ka-workshop, syempre isisil natin siya mabuti ng ating electrical tape. So gagamit kayo ng electrical tape, mga ka-workshop, yun branded, no? Yung magandang klase ng electrical tape, wag yung mga mumurahin na tape kasi hindi maganda ang kanyang pagkakadikit. So ayusin nyo lang siya, i-tape nyo mabuti, tapos balutin nyo para mas maganda tignan at hindi rin pangit na gulo yung ating mga wire na kinonek sa ating charging system. Tapos yan, dito natin ikakabit ka-workshop sa bagong regulator. Itong white wire, tsaka itong yellow wire. So yung yellow wire, minsan kulay pink yan, ka-workshop, ulitin ko. Diyan natin ilalagay yung atin yellow at white wire na galing sa stator coil na atin kinonvert sa full wave charging. So idikit lang natin siya dyan, no, ka-workshop. Kahit magkabaligtad dyan, walang problema. Tapos syempre, ka-workshop, kapag hininang nyo at kinonek nyo siya, babalutin nyo rin siyang mabuti ng electrical tape. So para safe na safe, tsaka walang maging short circuit. So balutin natin siya mabuti, ka-workshop, no? Huwag kayong magtipid sa tape, kailangan mas maganda yung pagkakabalot ng atin mga wire.
Pagkatapos naman ng ka-workshop, ito naman red wire ng ating regulator na bago. Ikakabit natin dito sa kulay red din ng wire galing sa stock socket ng ating old regulator. Ano, yung kulay red sa kulay red din. So, siya yung galing sa battery or yung papunta sa battery para mag-charge ka-workshop. So, red sa red, yun ang inyong i-connect mula sa stock switch, stock socket ng inyong old regulator, tsaka yung wire ng bagong regulator na kulay red. So, hinangin din natin at balutin mabuti kasi positive to. Uulitin ko, kailangan sealed at maayos ang inyong pagkakatape. Gagawa ko doon yung mga balik tingin ko sunod. Pero walang damage sa amin yan. Susunod lang ako. Yung alam ko. Nakakayari sa ginagawa. Bali ng matagal. Susunod naman natin yung kulay green wire ng ating new regulator, no? Yung ground green wire. Kukunin din natin siya sa stock socket ng old regulator na kulay green wire. So, siya yung ground. So, dito, Honda yung kulay green wire ang kanyang negative. So, ididikit lang rin natin siya. Green sa green wire. No? Siya yung atin negative ng atin harness o ng ating motor. Yung kulay green, lagay lang natin sa stock socket ng kulay green wire din ng lumang regulator, mga ka-workshop. So, huwag kayo malilito, pakinggan nyo lang mabuti para hindi kayo magkamali at huwag nyo skip yung video, mga ka-workshop. So, seal din natin siya mabuti. So, isang wire na lang ang natitira sa atin regulator, mga ka-workshop, yung kulay black wire o yung tinatawag na limiter wire ng atin bagong rectifier regulator, no, na full wave. So, yung black wire na yun, mga ka-workshop, ilalagay nyo rin sa kulay black wire ng ating motor. So, Honda, black wire din ang kanyang accessory wire, mga ka-workshop. So, kailangan dun nyo siya ikabit. So, hanapin nyo na lang yun, black wire dito. So, ang pinagkabitan natin dito na black wire, yung kanyang yung black wire, ididikit natin sa accessory wire. So, hahanapin natin dito yung socket na kulay black. No? Ito yung karuktong sa atin, starter relay. No? Itong black socket na to, dalawa ang wire niyan. Isang kulay green na may stripe na yellow, tsaka kulay black. Green na may stripe na orange, tsaka kulay black. So, yung kulay black dyan, siya yung accessory wire. Diyan natin ilalagay yung kanyang black wire na galing sa atin bagong rectifier regulator para magkaroon siya ng limiter pag nag-charge yung atin battery o your ating motor. So, pagkatapos ng ka-workshop na ilagay mo doon, balutin mo rin mabuti, siyempre sealed na sealed para walang magkaroon ng short circuit. Tapos ayusin mo na ka-workshop. Pag nagawa mo yon, tapos na ang ating pagpo-full wave, pwede mo siyang testingin at sukatin yung kanyang volt reading na output papunta sa ating battery. So, yun lang ka-workshop. Napakasimple at napakadali kung inyong kung inyong susundin lahat ng ating mga sinabi at panunoodin nyo mabuti kung ano yung mga nasa video. So, yun lang mga ka-workshop. Sana nagustuhan nyo yung video ng ating itinuro ngayon at kung may nabigay akong konting aral at konting idea, huwag mo naman kalimutan na mag-subscribe. Palike mo na rin yung mga video at mag-share. At ganoon, mag-comment ka na rin ng good vibes para pagpatuloy natin yung ating ginagawang pagdi-DIY ng ating mga motor. So, yun lang ka-workshop. Ride safe sa atin lahat. Isang mapagpalang araw. God bless and bye-bye.